hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Miyembro ng minority na tigilan sa kanilang pagsasalita sapagkat yung criticism po sa mga private corporations po, nagbabayad pa sila ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Para sa akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina thank you, Madam Speaker, distinguished colleague. Sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. Speaker, yesterday I was removed and replaced as Senior Deputy Minority Leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former Secretary of Justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign-assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations
for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance, of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita na ang pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky, but that would already be an honorable life to live despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po,
nung panahon ng mga Duterte, ako po yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Dinalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer Senior Deputy Minority Leader, but I will be the equalizer in this House. Thank you, Madam Speaker. Thank you, my colleagues, until my next privilege speech. Thank you. Mr. Speaker, may I be allowed for a few questions to the distinguished Honorable Egay Erice? Pwede ba yung ganito? Magka-about face ako. Nag-interpolate ako. Thank you. Anyway, may president na to. Dito si Kong Nonoy noon. Andun ako sa likod eh. But I was still allowed to interpolate him. Anyway, I can view him from the LED. Or you want me to switch podium, Mr. Speaker? Go ahead, Honorable Marcoleta. Salamat po. While I have nothing against the election of the new Senior Deputy Minority Leader Kong Laila de Lima, I just would like to know, Mr. Distinguished colleague, kung ano po ang role ng minority dito sa House. Hindi po ba tayo ay mga fiscalizers dito sa Kongreso, Ginoong Speaker, distinguished colleague? We should provide responsible check and balance. At pinapatunayan ko po sa inyo at sinusumpa ko sa inyo na sa aking ilang panahon sa minorya ay pinilit ko po na maging fair, ngunit maging totoo sa aking mga sinasabi. Batay na rin sa aking karanasan bilang panlima ko na pong termino dito sa Kongreso. And I've been serving the government for the last 50 years. Opo, and being tasked to provide checks and balances dito sa Kongreso, tayo po ba nabigyan ng panuntunan
na kung hanggang saan lang ang pwede nating usisain o tuligsain insofar as the policies of the government are concerned. Mr. Speaker, distinguished colleague. Wala naman po, wag lang po tayong lalabag sa decorum at kung kakayanin po natin na dapat ipagtanggol na yung mga sinasabi natin ay tama at hindi kasinungalingan. Opo, napanood ko po yung video ninyo na kayo po ay nagsalita dun sa tackling ng anti-dynasty bill, and you were prevented to finish your statements. Nakita ko po there was an attempt to halt your manifestation, Mr. Speaker, distinguished colleague. Mr. Speaker, hindi po na-prevent ako. Ako po'y nakapagsalita ng maayos. Medyo passionate nga lang po yung aking pagsasalita sapagkat yung anti-political dynasty bill po ay 4 na dekada ko nang ipinaglalaban. Salamat po. Opo, at sa base sa inyong sinabi, imbis na maisulong ang anti-dynasty bill, parang naging an act institutionalizing political dynasties ang nangyari. Sa inyo pong pakiwari, ganun po ang nangyari. Yun po ang aking opinion. At ako I share the views of the distinguished colleague na parang tayo po ay pinipigilan magsalita dito. At yun din po ang karanasan ng aking ama nung siya po ay tinanggalan ng 5 memberships sa komite dahil siya po ay nagsalita. At ito ay laban sa kumpas ng House leadership nung panahon na yun. At tila nararamdaman ko rin pag ako po ay pinuputol pa nagsasalita dito sa plenaryo maging sa mga komite. At I share the same sentiment being expressed by the honorable colleague. Tinatangka po na ako po ay pigilan, Mr. Speaker, pero hindi po ako nagpapapigil. Yun po ang masama sa akin. Salamat po. Yung po bang pagiging senior deputy minority leader, meron po bang itong kaakibat na mga kondisyones para kayo italaga sa posisyong iyon? Wala naman po at nagpapasalamat nga po ako sa ating minority leader dahil pinaglaban tayo hanggang sa huli. At maluwag naman po sa aking kalooban na bumitaw sa aking posisyon. At binanggit ko lang po ito upang sa ganon ay hindi na maulit. Sa iba pang mga miyembro ng minority na pigilan sa kanilang pagsasalita. Sapagkat yung criticism po, sa mga private corporations po, nagbabayad pa sila ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Para sa akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina thank you, Madam Speaker, distinguished colleague, sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. But consider the timing nung kayo po ay nagsalita sa komite on suffrage. Kayo po ay agarang pinatawag ng House leadership. Ano po kaya ang pangitain yun? Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Kung wala talagang pakialam ang House leadership. Sabi ko nga po, hindi lang naman ngayong administrasyon na ito, maging ng mga nakaraang administrasyon, talaga pong mayroon ng sistema na pinakikialaman. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, magkakasama po kami ni late Edsel Lagman. Kaya nga po kami nagpetisyon pa sa Korte Suprema dahil minaniobra noon na ang maging minority leader ay
mga miyembro ng majority. Dahil supermajority, kayang-kaya po na mag-ipon ng ilang mga miyembro para gawing minority. Kaya po ang tawag sa amin noon, Magnificent Seven. Pipito lang po kami, pero kami yung talagang nagpo-provide ng check and balance noong panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, nakikita ko pa rin yung ganitong sistema. At sana po, sa pamagitan ng pagsasalita ko, ay mabigyan talaga ng dignidad ang mga minorya na talagang maipahayag yung kanilang mga damdamin at saloobin nang walang inaalala na matatanggalan ng mga posisyon, matatanggalan ng mga komite, matatanggalan ng mga benepisyo para po sa para po ma-preserve yung integridad ng ating House of Representatives. Thank you, Madam Speaker. Distinguished colleague, ako po ay patapos na rin sa aking interpellation, Madam, bago ako pagtangkang putulin muli. Anyway, Madam Speaker, Just for the record, wala pong nagpuputol sa iyo. Hindi po, kasi In fact, the time that was given was only 10 minutes. We have now extended it to 31 minutes and 35 seconds. Please proceed. yes, ma'am, Madam Speaker. Yun lang naman po. I share the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues na maaaring baka tumakbo na rin, na pwedeng tumakbo sa lineup ni BP Sara sa 2028. Hindi po ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking respeto ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating Kamara dahil tayo po ay isang demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority.